Adik ako sa pornography. Adik ako sa pornography. Nung lumalaki ako, at ang magazine, ako nakatago yan sa kung saan sulok ng bahay namin. Oo. At gamit na gamit. Because I was a porn addict and I grew up. Yes. I thought it was normal. Yes. Up until I got married. Matagal nang kilala si Kuya Kim Atienza bilang taong puno ng kaalaman sa TV. Siya ang laging nagbibigay ng mga interesting na trivia at tinuturing ng marami bilang simbolo ng talino at disiplina. Pero bago niya marating ang tagumpay na meron siya ngayon, dumaan muna siya sa mabigat na laban sa sarili. Sa likod ng ngiti at maayos niyang imahe sa telebisyon, may isa pa siyang kwento ng pagkakamali, bisyo at pagbabago. Sino nga ba si Kuya Kim noong wala pa siya sa harap ng kamera? At paano niya napalitan ang dating adik na sarili ng isang mas matatag at mas maayos na tao ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Aminado si Kuya Kim na hindi naging madali ang buhay niya noon. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi, "Adik ako sa pornography." Hindi niya ito ikinahiya dahil bahagi raw iyon ng tunay niyang nakaraan. Noon, habang mayor pa ang kanyang ama, sinasagasaan na ng mga pornography materials sa kanilang lugar. Pero bago pa man tuluyang masira ang mga iyon, nandoon si Kuya Kim at kinukuha ang mga gusto niya. Sa murang edad, nagsimula na siyang mahumaling sa maling bagay at hindi pa niya noon alam kung gaano ito makakaapekto sa kanya. Lumipas ang mga taon at marami pa ring bumabatikos sa kanya lalo na nang ipakita niya ang kanyang mga tattoo. Ayon sa iba, hindi raw siya dapat magpatatak dahil Kristiyano siya. Pero para kay Kuya Kim, hindi dapat literal na sundin ang mga nasa Biblia kung hindi mo rin susundin lahat ng nakasulat doon. Ang punto niya, hindi dapat husgahan ng tao dahil sa panlabas na anyo, kundi sa pagbabago ng puso. Ngayon, makikita sa kanya ang malaking pagbabago. Araw-araw siyang nasa telebisyon, may 3 programa at patuloy pa rin sa pagbibigay ng kaalaman sa mga manonood. Kahit pagod at puno na siya ng schedule, nakikita naman sa kanya ang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Sabi niya, "Kapag mahal mo ang trabaho mo, hindi mo ito mararamdamang trabaho. Ang pera raw ay dumarating lang kapag totoo ka sa ginagawa mo at nakikita ng tao ang kasipagan at malasakit mo." Dumaan din siya sa maraming pagsubok kasama na ang aksidenteng muntik ng kumitil sa buhay niya. Nabalian siya ng tadyang matapos ang banggaan habang nagmomotor pero milagro raw ang pagkakaligtas niya. Sabi niya, mahal siya ng Diyos at binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ngayon hindi lang basta hilig ang pagmomotor para sa kanya. Ito rin ay oras ng pag-iisa at pagdarasal para sa kanya. Habang nagmamaneho ay nakikinig siya ng mga awit ng papuri at nag-aalay ng pasasalamat sa bawat araw na buhay pa siya. Mula sa pagiging isang lalaking puno ng bisyo, naging simbolo na siya ng pagbabago at pananampalataya. Hindi niya ikinahiya ang kanyang nakaraan dahil doon siya natuto kung gaano kahalaga ang disiplina at pananalig sa Diyos. Sa puntong ito, makikita natin kung gaano kalalim ang pag-unawa ni Kuya Kim sa pananampalataya at pagbabago. Hindi lang basta siya naging relihiyoso, kundi mas naging mapanuri rin siya sa kung ano ang tama at makabuluhan para sa kanya. Marami pa rin daw ang bumabatikos sa kanya, lalo na sa mga tattoo na mayroon siya. Pero sa halip na mainis o makipagtalo, ay pinipili na lang niyang ipaliwanag ang paniniwala niya ng may respeto at kababaang loob. Sabi niya, ang tunay na Kristiyano ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano ka mamuhay araw-araw. Marami raw kasi ang masyadong literal magbasa ng Biblia, pero nakakalimutang intindihin ang konteksto. Dagdag pa niya, kung susundin natin lahat ng ito ng walang pag-unawa, baka hindi na rin tayo pwedeng maggupit ng buhok o magsuot ng moderno. Sa kanya, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa takot kundi sa relasyon mo sa Diyos. Ang mga tattoo niya ay hindi basta palamuti lang. Ang bawat isa para sa kanya ay may kahulugan. May mga bersikulong nagbibigay inspirasyon sa kanya, mga pangalan ng pamilya niya, at mga simbolo ng pananalig. Habang nagbibisikleta raw siya,
ay binabasa niya ito bilang paalala kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay. Para sa kanya, ang tao bawat marka sa balat ay tanda ng mga aral na nabaon sa puso. Aminado rin siya na minsan, mahirap maging isang publikong tao lalo na kapag may ibang paniniwala ang mga tao tungkol sa tama at mali. Pero natutunan na raw niyang hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Ang importante ay alam mo sa puso mo na wala kang tinatapakang tao at ginagawa mo ang lahat para magbigay inspirasyon at hindi para maghasik ng gulo. Sa mga panayam, makikita kung gaano siya naging kalmado at grounded. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang pagbabago, bagkus ipinapakita niya pa na ang lahat ay kayang magbago kung may disiplina at pananampalataya. Ang Kuya Kim ngayon ay hindi na lang basta host na nagbibigay ng trivia. Isa na rin siyang buhay na patunay ng second chances. Sa halip na itago ang kanyang mga tattoo, ipinagmamalaki niya pa ito bilang simbolo ng bagong pagkatao. Sabi pa niya, kung ito ang paraan para maipaalala ko sa sarili ko ang kabutihan ng Diyos, bakit ko to ikakahiya? Pagkatapos ng mahabang usapan ni Tio Bry at Kuya Kim, ramdam mo talaga na hindi lang basta kwentuhan ang naganap. Para bang may hatid rin itong mensahe tungkol sa pananampalataya, disiplina, at kung paano manatiling totoo sa sarili sa kabila ng mga pagbabago ng panahon. Sa dami ng pinagdaanan ni Kuya Kim, makikita mong hindi siya basta personalidad sa TV o influencer lang. Isa siyang taong hinubog ng karanasan, pananampalataya at matinding pagnanais na magbago para sa kabutihan. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga lalaki at kung paano nagbago ang pananaw ng kabataan ngayon, mapapaisip ka rin talaga. Totoo nga no, parang ang dali ng maapektuhan ng mga tao ngayon, isang maling salita lang online at pwede nang masira ang buong araw nila. Pero sabi nga ni Kuya Kim, kung matibay ang pagkakakilala mo sa sarili mo, hindi ka matitinag at hindi mo kailangang hanapin ang halaga mo sa likes o follows. Ang ganda ring pakinggan nung sinabi niya tungkol sa commitment. Sa panahon ngayon, bihira na raw yung marunong tumupad sa pangako. Yung tipong kapag may pinili kang mahalin, pipiliin mo pa rin kahit mahirap, kahit minsan gusto mo nang sumuko. Kasi nga, sabi niya, ang pagmamahal ay desisyon, hindi lang puro kilig. Totoong lalaki yung marunong tumayo sa salita, marunong umamin sa pagkakamali, at higit sa lahat marunong magpatawad. Nabanggit din ni Kuya Kim na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Hindi sa kung anong suot mo, hindi sa kung gaano karami followers mo, kundi sa relasyon mo kay Lord. Doon mo raw makikita kung gaano ka katatag, gaano ka kaayos sa buhay. Kasi kung si Lord ang sentro mo, kahit anong unos, kahit anong problema, makakabangon ka. Tulad nga niya, ilang beses nang muntik mawala ng lakas, pero dahil sa pananampalataya nakabangon at ngayon mas matibay pa kaysa dati. Pagkatapos ng usapan, ramdam mong hindi lang tungkol sa karera o kasikatan ang pinag-usapan nila. Parang naging paalala ito para sa lahat na sa dulo ng araw, hindi mahalaga kung gaano ka kasikat, kundi kung gaano ka kabuti at gaano kalalim ang ugnayan mo sa Diyos at sa mga taong mahal mo. At si Tio Bry, halata ring humanga. Hindi lang dahil idol niya si Kuya Kim, kundi dahil nakita niya ang isang ehemplo ng isang tunay na lalaki, marunong magmahal, marunong magtiwala sa Diyos at marunong magpakumbaba. Kaya sa mga nakikinig, baka oras na rin para magtanong tayo sa sarili natin. Sa dami ng ingay sa mundo ngayon, kilala pa ba talaga natin kung sino tayo? Baka masyado na tayong napapagod kakahanap ng validation, samantalang matagal na pala tayong mahal ni Lord kahit walang likes o views. Tulad ni Kuya Kim, baka panahon na rin nating hanapin hindi lang ang layunin, kundi ang tunay na kapayapaan. Kaya ikaw, kapag dumating ang panahon na parang ang bigat-bigat na ng mundo, kaya mo pa rin bang ngumiti at magpatuloy gaya ni Kuya Kim? Ibahagi mo naman ang iyong opinyon sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.